Sa gitna ng kagubatan, may 5 kabataan na nagdesisyong mag-explore sa dilim ng gabi. Nakatayo sila sa gilid ng gubat, hawak ang mga flashlight na tila mga dagitap sa dilim. Ang lamig ng hangin ay tila nagdadala ng mga ibon ng takot, habang ang mga kuliglig ay nagsasayaw ng isang malungkot na awit. Si Tonyo, ang jokester ng grupo, ay nag-record gamit ang kanyang kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan, ngunit may kaunting takot na nakatago sa kanyang boses. Dito raw nawawala yung mga pumapasok sa gubat sa gabi, sigaw niya, na sinundan ng tawa ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa likod ng kanilang katuwang na tawa, naramdaman ni May ang isang hindi maipaliwanag na pangamba. Hindi maganda pakiramdam ko dito, wika niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga mata ni Lara, ang tahimik at mapanuri, ay masusing nagmamasid sa kanilang paligid. Napansin ang mga bakas ng paa sa maputik na lupa. Ngunit ang mga ito ay tila pumasok lang sa gubat. Wala ni isang bakas ang lumabas. Ayos to sabi ni Tonyo. Ngunit ang ngiti ni May ay unti-unting naglaho. Hindi nakakatuwa yan. Habang unti-unting lumalalim ang mga hakbang nila sa kagubatan, ang kadiliman ay tila bumabalot sa kanila. Ang mga sanga ay nagkikiskisan, at biglang may narinig silang yabag na kasabay ng kanilang mga hakbang. Huminto kayo, sigaw ni Dex, ang praktikal at di naniniwala sa multo. Nang huminto sila, ang yabag ay huminto rin, at ang tahimik na hangin ay tila nag-iimbita ng takot. May ibang tao dito, sabi ni Tonyo, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa dilim. Sino yan? Sigaw ni Rian, ngunit walang sumasagot. Tila may sumusunod sa kanila, at ang mga nag-aalala na tingin ni May ay nagbigay diin sa tumitindi nilang takot. Nagdesisyon silang magbilangan upang matiyak na buo pa ang grupo. 1, 2, 3, 4, 5, sabi ni Tonyo. Ngunit mula sa dilim, may isang boses na bumulong. 6. Ang iba ay napalingon, takot ang naglalaro sa kanilang mga mata. Ngunit sa kanilang likuran, wala. Narinig niyo yon? Tanong ni May. At ang takot ay patuloy na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Habang nagtutulungan silang bumalik, napansin ni Lara na nadaanan nila ang isang puno na may malalim na hiwa. Kanina pa tayo paikot, sabi niya. At sa pagkakaalam, nagpanik ang grupo. Si Tonyo ay nakaluhod sa lupa. Napansin ang bakas ng paa sa putik. 6 na pares. Kanina 5 lang tayo, sabi niya, habang ang panginginig ng kanyang boses ay nadarama sa hangin. Habang nagmamadali silang bumalik, biglang namatay ang flashlight ni May. Guys! Ngunit sa pagbukas ng ilaw, wala na si Tonyo. Ang boses niya ay umabot mula sa malayo, mahina at umiiyak, na tila nag-aanyaya sa kanila. Nanginginig si Lara, at sa kanilang likuran, bigla nilang naramdaman ang presensya ng isang batay na kasindak-sindak. Dumating sila sa isang masikip na bahagi ng gubat, kung saan may nakabitin na nilalang. Ang nilalang ay may mahahabang braso at baluktot na leeg, nakangiti. 5, bulong nito. At ang ilaw mula sa lahat ng flashlight ay biglang nawala. Ang kabang bumabalot sa kanila ay tila pinalala ang sitwasyon. Ang mga takbo sa paligid ay tila nag-iimbita ng takot at karinglan. Ngunit ngayon, 3 na lamang sila, Rian, May at Lara. Sa isang puno sa harapan nila, may nakaukit na 3. Ang takot ay umabot sa sukdulan at ang mga boses mula sa kanilang mga nawawalang kaibigan ay narinig sa paligid. Ang mga ito ay nag-aanyaya sa kanila. Ngunit alam ni Lara na ginagaya ng nilalang ang boses ng kanilang mga kasama. Habang tumatakbo sila, napagtanto ni Rian na may mali sa likod niya.